Aliana? Oh, thanks God you're here. I've been looking for you. Yumakap si Blake kay Aliana mula sa likuran nito. Bakit hindi ka pumunta sa event kanina? Huminga ng malalim si Aliana. May nangyari kasi sa asyenda. Dumating na yung kasosyo para maumpisa ng winery. Kagaya na sinabi ni Blake, unti-unti nitong tinutulungan si Aliana gawin ang pangarap nito para sa asyenda. Noong nakaraan lamang ay inumpisahan na nila ang planong pagpapatayo ng winery. Nag-umpisa na silang magtanim ng mga ubas ilang buwan na nakakalipas. Really? Bakit hindi ako nakatanggap ng tawag kanina? Nagtatakang tanong ni Blake. Kaibigan kasi nitong kasosyo ni Aliana sa tinatayong negosyo. Tumigil si Aliana sa paghuhugas at muling bumuntong hininga. Baka maabala ka pa, may event ka hindi ba? Nandun naman ako kaya ayos lang at isa pa, nahuli na raw ang nagnakaw sa kumpanya ni Papa kaya dumaan din ako doon. That's a great news then. Dapat ay makulong na siya. Pinihit ni Blake paharap ang asawa. Agad namang nag-iwas ng tingin si Aliana rito. Why do I feel you're not in the mood? May iba pa bang nangyari ha? Ako? Mabilis na umiling si Aliana. Hindi okay lang ako. Bakit nakasimangot ka? You know that I don't want you to be sad, my sunshine. Matipid na pangiti si Aliana. Magmula noong maging opisyal ng kanilang relasyon, sunshine na ang tinatawag ni Blake sa kanya kapag naglalambing ito dahil siya raw ang nagbibigay ng liwanag sa binata. Noong una ay kinikilig pa si Aliana rito, ngunit ngayon ay tila iba ang nararamdaman ni Aliana para doon. Isinukbit ni Aliana ang kanyang mga braso sa batok ni Blake at binigyan ito ng mabilis na halik. Hindi ako malungkot, ayos lang ako. Siguro napagod lang ako sa maghapon. Kaya ikaw, mag-shower ka na at ihahanda ko ng pagkain natin, okay? Ilang sandali pang tinitigan ni Blake ang asawa bago tumango. But give me my ray sunshine first. Ha? Napasinghap si Aliana noong bigla siyang siniil ng halik ni Blake. Noong una hindi siya agad nakagalaw pero kalaunan ay tinugunan niya ang mga halik nito hanggang sa huli ay unti-unti niya muling naalala ang tungkol kay Kendra. Mabilis na tinulak ni Aliana ang binata at tumalikod dito. Nangilid ng kanyang mga luha at parang kakapusin ng hininga. Sinapo niyang bibig para hindi niya magawang mag-ingay. Are you okay? Hinawakan ni Blake si Aliana sa balikat ngunit agad na umiwas ng dalaga. Yes, sige na. Maglinis ka na ng katawan. Nalilito man ay tumango na lamang si Blake. Okay, I'll be right back very soon. Noong maramdaman ni Aliana nang wala ng asawa sa paligid, doon lamang niya pinakawalan ang impit na pag-iyak. Matapos niyang makilala si Kendra kanina, ay hindi niya alam kung anong kanyang mararamdaman. Noong una naiinis siya sa dalaga dahil bigla na lamang itong sumulpot at siya pa talaga ang kinausap. Ngunit kaya pala nito yun ginawa dahil may gusto itong ipakiusap. Nalaman ni Aliana na kaya pala matagal nang hindi nagpakita si Kendra kay Blake ay dahil nabuntis ito ng binata. Sinubukan itong sabihin sa binatang sitwasyon, ngunit hinarang ito ng magulang ni Blake. Walang ibang magawa si Kendra kundi umalis papuntang ibang bansa at doon ipanganak ang pinagbubuntis nito. Lingid din sa kaalaman ni Blake ay buwan-buwang nakakatanggap ng sustento si Kendra mula sa pamilya ng binata. Hindi naman daw nito gustong bumalik sana sa buhay ni Blake. Ngunit mag-aapat na taong gulang ng bata at kasalukuyang nangangailangan ng medical na atensyon. I know this is too much to ask, Aliana. Pero nalaman ko na arranged marriage lang naman kayong dalawa ni Blake. Kung pwede sana ibalik mo na siya sa akin. Kailangan ko siya ngayon, Aliana. Kailangan siya ng anak namin. Parang kutsilyong tumatarak sa dibdib ni Aliana ang mga salitang yun. Oo nga't pinagkasundo lamang silang dalawa ni Blake. Ngunit sa ilang buwang pagsasama nila ay nagawa na ni Aliana itong mahalin. Ilang buwan na rin nangungulit sa kanya si Blake na gusto na nito ng anak. Wala silang naging problemang mag-asawa. Paano niyang magagawang ibigay ang binata sa mga ito? Mahal na niya si Blake. Ikakadurog ng puso niya kung mawawala ito sa kanya. Ngunit kapag ginawa niya yun ay kawawa naman ang anak ng kanyang asawa. Ni minsan na hindi nito ito nakilala kaya sigurado si Aliana labis na ikakatuwa ng kanyang asawa kapag nalaman nitong may anak na pala ito. Bakit sa akin mo sinasabi mga ito, Kendra? Bakit hindi si Blake ang kinakausap mo? Dahil kapag siyang kinausap ko ay malalaman ng pamilya niya. Natatakot ako na putulin nilang sustento para sa anak namin. Stage 4 ng leukemia ng anak namin, Aliana. Hindi na ako nagkakaroon ng mga gigs dahil sa kaalaga sa kanya.
Hindi ko kakayanin ng gastos. Kakausapin ko si Ninong, ang daddy ni Blake. Huwag. Please, bago ako iwanan ni Don Saavedra, mariin niyang sinabi sa akin na kapag muli ako lumapit sa kanila, lalong-lalo na kay Blake ay puputulin nilang lahat ng binibigay nila sa anak ko. Hindi ko kayang ipagsapalaran yun, Aliana. Please, understand me? This is not for me, it's for our son. May kinuha itong papel sa bag at inabot kay Aliana. He is my son, Blake's son. That is him in the hospital. Lalong napaluha si Aliana nung maalala niyang larawan ng bata. Kamukhang kamukha ito ni Blake. Hindi niya maitatanggi na sa binata talaga ito. Pero mas nahabag si Aliana habang pinagmamasdan ng kalagayan nito. Nakahigang bata sa isang kama at wala ng buhok. Mayroong nakasukpit na oxygen hose. Sa ilong nito tilan pang aparato sa katawan nito. Nakangiti ito sa larawan pero kitang-kitang kalungkutan sa mga mata. Hindi kakayanin ng konsensya ni Aliana kung magiging madamot siya sa bata. Kailangan itong ama nito. Hindi nagtagal ay bumalik na sa dining area si Blake. Nakahanda na rin ang pagkain nila sa lamesa. Agad na inisakaso ni Aliana ang asawa at naupo sa tapat nito. As usual, napakasarap mo talagang magluto. Puri ni Blake. Napangiti si Aliana. Talaga, mabuti naman at nasarapan ka. Of course, sunshine. Hindi ako magsasawa sa niluluto mo at palagi ako masasarapan. Bolero, natatawang sabi ni Aliana. Wala ka bang nakausap ngayong araw? Marami, why? Walang nagsabi sa inyo isang importanteng impormasyon? Napatigil sa pagmuya si Blake at napatitig sa asawa. About what information? Tumingin si Aliana sa kanyang plato para hindi niya masalubong ang mga titig ni Blake. Wala. Nagangat siya ng ulo at ngumiti sa asawa. Kumain ka na. Are you really okay? Yes, I am. Nagpatuloy na sila sa pagkain sa kanilang hapunan. Pinilit ni Aliana kalimutan ang pag-uusap nila ni Kendra kahit sandali lamang. Sinubukan niya ring tanungin si Blake ng ilang katanungan para malaman kung may alam na ba ito tungkol sa bata. Ngunit bigo si Aliana. Walang ka-idea si Blake sa naging anak nito. Pagkatapos nilang kumain ay lumabas muna si Aliana sa maliit nilang garden dalang kanyang cellphone. Huminga si Aliana ng malalim. Kaya ko to, aniya. Pagkatapos ay denial ng numero ni Kendra. Ilang ring lang ay sinagot ito agad ang tawag. Kendra? Aliana? Is this you? Gusto ko muna makasiguro. Gusto ko makita ang anak ng asawa ko. Wika ni Aliana kay Kendra. Tuloy na ba talagang alis niyo, Han? You know, I can't go on my day without seeing you. Malungkot na sabi ni Blake. Napangiti naman si Aliana na kasalukuyan nagtutupi ng kanyang mga damit. Hindi naman ako magtatagal, Han. Siguro mga 3 araw lang, tapos uuwi na rin ako. At saka kasama ko naman si Kiray. Wala kang dapat ipag-alala. Bumuntong hininga si Blake. Inabot niyang kamay ni Aliana at hinila ito papalapit sa kanya. Pagkatapos ay umakap siya sa bewang nito sa kasinubsob ang mukha sa dibdib ng dalaga. I know, pero ang layo kasi ng Italy. Marahang hinaplos ni Aliana ang buhok ng asawa. May importante lang akong dapat asikasuhin doon. Pipilitin ko matapos agad para hindi na namin kailangan pang magtagal ng 3 araw doon. I'm gonna miss you. Nag-angat ng ulo si Blake. Sumama na lang kaya ako sa'yo. Namilog ang mga mata ni Aliana. Ha? Hindi na. Busy ka dito, hindi ba? Kaya ko na to. Sigurado ka ba? Pinilit na ngumiti ni Aliana kay Blake. Sinapon niyang mga pisngi nito tinalikan sa labi. Yes, siguradong sigurado ako. Kaya sige na. Magluluto pa ako ng pagkain mo habang wala ako bago kami umalis. Fine, but let me eat you first. Ha? Napatili na lamang si Aliana nang bigla siyang hinila ni Blake pahiga sa kama. Blake! Natatawang sabi niya. I love you so much, my sunshine. Bilisan mo dun ha? Wika ni Blake. Tumangutang si Aliana. Yes sir. Pinisil niyang ilong ni Blake. Ilang sandali pa unti-unting bumaba ang ulo ni Blake at siniil siya ng halik. Ipinikit ni Aliana ang kanyang mga mata at kumapit sa batok ng asawa. Matapos mag-ayos ng gamit si Aliana ay agad itong dumiretso sa kusina habang si Blake ay naghahanda naman para sa pagpasok nito sa kumpanya. Hindi na rin nagtagal ay bumaba na ito para kumain ng almusal. Mag-iingat ka dun ha? Tawagan mo ko kapag nasa airport ka na at sa Italy. Opo, inabot ni Aliana ang isang bag kay Blake. Laman nun ang niluto niyang tanghalian ng asawa. Sige na, malilate ka na sa meeting mo.
Hinalikan ni Blake si Aliana sa labi at niyakap na mahigpit. Pagkatapos ay sumakay na ito sa sasakyan. Napahinga naman ng malalim si Aliana habang pinapanood ang sasakyan ng asawa. Pagkatapos niyang makausap si Kendra ay napagdesisyonan niyang pumunta sa Italy kung nasaan ito ang anak ni Blake. Kailangan niyang masiguro na totoo ang sinasabi nito. Pumasok na siya sa loob ng kanilang bahay at mag-aalas-3 ang usapan. Dediretso na sila pareha sa airport at doon na lang magtatagpo. Kaya naman ay kailangan na niyang matapos agad. Muli siyang bumalik sa kanilang kwarto at kinuha ang plastic na nasa ilalim ng kanyang unan. Maliit lamang yun na plastic pouch na may lamang buhok ni Blake. Sorry Blake, pero kailangan ko tong gawin. Kailangan ko munang masigurong anak mo talagang bata bago ko sabihin sa'yo. Nung matapos si Aliana nagpahatid na siya sa airport, tinawagan niya muna si Blake na paalis na siya bago pumasok sa loob. Doon ay nakita niya si Kiray na panay ang pag-selfie. Nakasupot na ito ng makapal na jacket. Bessie, salamat sa pagsama sa akin. Excited na ako. Masayang sabi ni Kiray. Yumakap pa ito kay Aliana. Ano ka ba? Saglit lang tayo. May kailangan lang akong kumpirmahin doon. Tiningnan ni Aliana ang kaibigan mula ulo hanggang paa. At bakit ka naman nakapang winter? Diba nag-snow doon? Summer na yun sa Italy. Hindi mo kailangan yan. Napalabi si Kiray. Ay, ganun ba? Akala ko makakakita na ako ng white snow. Sayang naman. Napailing na lang si Aliana habang nakangiti. Hubarin mo na yan, mainitan ka lang. Naupo na silang dalawa sa waiting chairs. Hinubad ni Kiray ang suot na jacket. Ano nga palang pupuntahan natin doon? Talagang tayo pa talaga? Biglang naging seryosong mukha ni Aliana. Hindi pa kasi niya nasasabi rito ang totoo. Ang totoo, Kiray, nakaharap kong dating kasintahan ni Blake. Ano? Gulat na tanong ni Kiray. Napataas pang boses nito kaya nagtingin na sa kanilang mga tao. Agad naman itong sinapo ang bibig. Sorry, nakita mo siya? Nakausap? Tumango si Aliana. Oo, nung isang araw lang. Oo, ano sabi niya? Nagkabalikan na ba sila ni Blake? Kaya ba tayo pupunta ngayon sa Italy dahil aawayin natin siya? Sabihin mo lang, Bessie, handa na tong kamay kong sumabunot sa kanya. Natawa si Aliana sa sinabi ng kaibigan. Hindi, maayos kong nakausap si Kendra. Kendra ang pangalan? Ang pangit naman. Ano ka ba? Ano ba kasing reason niya para bumalik sa buhay niyo? Gusto niya agawin si Blake sa'yo. Umiling si Aliana. Hindi naman sa ganun, pero sinabi niya na may anak daw sila ni Blake. May anak si Blake? Muling tumaas ang boses ni Kiray. Kiray, ano ba? Pinagtitinginan na tayo. Saway ni Aliana. Nasapo naman ulit ni Kiray ang bibig. Pilit na ngumiti ito. Sorry na. Kasi, heist, alam ba ni Blake? Hindi, kaya nga kailangan kong pumunta ngayon sa Italy para malaman ang katotohanan. Natigilan si Kiray. Tinitigan niyang kaibigan. Teka lang. Huwag mo sabihin na may kakaiba kang binabalak. Kilala kita, Aliana. Asawa mo na si Blake kaya huwag ka na mag-isip pa ng kung ano-ano. Nangunot ang noon ni Aliana. Ano naman ang ibig mo sabihin? Sus, alam ko kung gaano ka kabait. Iniisip mo bang ibigay si Blake sa mag-ina niya kapag nakumpirong mong siya talagang tatay ng bata? Nag-iwas bigla ng tingin sa Aliana. Napakapit siya ng mahigpit sa kanyang handbag. Sinasabi ko na nga ba? Aliana, asawa mo na si Blake. Ano kung anak niya talaga yun? Pero kailangan siya na anak niya, Kiray. May sakit daw ang bata, stage 4 leukemia. Hindi ko naman pwedeng ipagkait sa kanya si Blake. So ano, ganun na lang yon. I-give up mo na lang ang asawa mo? Akala ko ba sobrang mahal mo na siya? Oo, pero... Ay nako, kung alam ko lang na ganito palang gagawin natin, di sana hindi na ako sumama. Kiray, sige na. Suportahan mo na lang muna ako. Kumpirmahin na lang muna natin, okay? Tapos kung hindi, tuloy tayo sa buhay natin. Kapag totoong sinasabi ni Kendra na anak nga ni Blake ang bata. Napabuga ng hangin si Aliana. Saka ko na siguro iisipin yan. Naiikot ni Kiray ang mga mata. Basta hindi ako pabor dyan sa gusto mong gawin. Alam ko, ako rin naman. Kaso hindi ko pwedeng ipagkait sa bata na gusto niya makita at makasamang tatay niya. Kung stage 4 ng sakit nito, sigurado akong malala na yun. Ipagkakait ko pa ba sa kanya ang ilang araw na nabubuhay siya? Wala akong problema sa bata pero doon sa ex ni Blake. Malaki. Paano kung ginagamit niya lang na excuse ang bata para maagaw ulit si Blake? Hindi naman ganun ang pakaramdam ko kay Kendra, Kiray. Mukha naman siya mabait eh. Haler, ikaw pa! Lahat na lang ata ng tao
Akala mo mabait sa'yo, hinahayaan mong ibuli ka ng mahaderang ate mo eh. Kiray naman. Iwinaksin ni Kiray ang kanyang kamay. Oo na, sorry. Basta kapag may hindi ginawang maganda yung babaeng yan, ako mismo makakatapat niya. Banta pa ni Kiray. Napangiti na lamang si Alyana. Tamang kanyang desisyon na isama ito sa kanyang pag-aalis. Sana lamang ay mali ang hinala nito at tamang kanyang magiging desisyon. Habang naglalakad sila Alyana sa hallway, palapit sila sa kwarto kung saan nakakonfine ang anak ni Blake. Mahigpit ang kapit ni Alyana sa braso ni Kiray na kanina pa salubong ang mga kilay. Pagkarating nila sa Italy ay agad na tinawagan ni Alyana si Kendra. Iniwan lang nilang mga gamit sa hotel na kanilang inupahan at saka nagpunta na agad sa ospital na sinabi ni Kendra. Sigurado ka na ba, Bessie? Haharapin mo talaga sila? Hindi pa rin makapaniwala ang tanong ni Kiray. Kanina pa nito kinukulit sa Alyana na wag na lang ituloy ang binabalak. Kailangan ko tong gawin, Kiray. Hindi lang para sa akin. Kung totoong anak ni Blake ang bata, kailangan kong malaman. Ay naku, basta nakaredy lang ako. Kapag sinabi mong sabunutan ko, gagawin ko kaagad. Natawa si Alyana. Ano ka ba? Hindi tayo aabot sa ganyan. Isa-isang tiningnan ni Alyana ang mga pintong kanilang nadadaanan. May ilang mga nurse at staff silang nasasalubong. May mga nag-uusap din na hindi nila maunawaan. Ilang sandali pa ay nakita na ni Alyana ang kanyang hinahanap. Room 203. Ito na ata yun, ani niya. Bubuksan na sana ni Alyana ang pinto pero marahan siyang hinila ni Kiray. Bakit? Best, pag binuksan mo yan, wala nang atrasan. Ikaw lang inaalala ko dahil sigurado ko masasaktan ka din. Sigurado ako, Kiray. Kaya sige na, gusto ko na rin magpahinga. Oo na. Bumuntong hininga si Alyana. Muli siyang humarap sa pinto at kumatok doon. Pagkatapos ay binuksan na niya ang pinto. Agad niya nakitang isang batang nakahiga sa isang kama. Agad na nakaramdam ng pagkahabag si Alyana noong makita niyang mga kableng nakakabit sa katawan nito. Alyana? Napatingin si Alyana sa kanyang gilid. Naroon si Kendra na mukhang kalalabas lang ng banyo. Matipid siyang ngumiti. Kendra, kararating lang namin. Nangunot ang noo ni Kendra. I'm sorry, hindi mo sinabi na may kasama ka pala. Sorry, si Kiray, best friend ko. Bakit, hindi ba pwede? Mataring na tanong ni Kiray. Hindi naman sa ganun, hindi ko lang in-expecto, but it's okay. Tiningnan ni Kendra ang anak. Pasensya na, nagpapahinga na siya. He tends to sleep pagkatapos niyang salidan ng dugo. Tiningnan ni Alyana ang bata. Agad si Alyana nakaramdam ng kirot sa dibdib dahil bukod sa nakakaawa talagang itsura nito'y mas lalo niyang nakitang kamukhang kamukha ito ng kanyang asawa. Kahit na namumutla ito't payat na, hindi pa rin maitatagong pagkakahawig nito kay Blake. Anong pangalan niya? Tanong ni Alyana. Travis. Napahugot ng paghinga si Alyana. Dahan-dahan siya lumapit sa kama ng bata at mas lalo pa itong pinagmasdan. Kamukhang kamukha niya si Blake. Nanginginig ang boses na sabi ni Alyana. Pero paano tayo nakakasiguro na si Blake ng tatay niya? Tanong bigla ni Kiray. Tumikim si Kendra. I'm 100% sure. Noong mga anak ako'y pina-DNA test ni Don Lucio ang bata sa kanya mismo. And it came out positive. You can confirm it with them, Alyana. Kung sa tingin mo hindi ako nagsasabi ng totoo. Mabilis na umiling si Alyana. Hindi na, Kendra. Pinunasan ng kanyang mga mata. Naniniwala ka sa akin? Hindi ko pa alam. We can do another DNA test if you want. At ano, para mapeke mo, sabat ni Kiray. Kiray, tawag ni Alyana sa kaibigan. Niniwian lamang siya nito. Excuse me. Alam ko na bigla ng pagpapakita ko sa inyo. Pero hindi ko to ginagawa para sa akin. This is all for my son. Ilang buwan na lang itatagal niya kaya gusto ko sanang maramdaman niya kahit sa huling panahon niya na buo kami. Yan ang hiling niya sa akin na gusto ko sanang ibigay. Naluluhang sabi ni Kendra. I don't mean to break any relationship pero wala akong choice dahil magpakita ulit sa inyo. Sa iyo, Alyana. Napaluha na rin si Alyana. Pasensya ka na sa kaibigan ko. Pero sige, paano kung papayag ako sa gusto mo? Paano mo masisiguro na papayag din si Blake? It's his son. Papayag siya agad. Sigurado ako. Muling nakaramdam ng pagkirot sa kanyang dibdib si Alyana. Totoo ang sinasabi nito. Gusto nang magkaroon ng anak ni Blake. Kaya sigurado siyang hindi na magdadalawang isip ang kanyang asawa. At isa pa, asawa lang naman siya sa papel. Ako nang bahala. Pero pahingi ako ng specimen niya, ani ni Alyana. Namilog ang mga mata ni Kiray. Alyana, anong ibig mo sabihin?
Kiray, please, huwag mo sabihin na pumapayag ka sa gusto niya. Tiningnan ni Aliana ang kaibigan. Mami, who are they? Sabay-sabay silang napatingin sa batang nakahiga pa rin sa kama. Papungi-pungi pang mga mata nito na halatang kagigising pa lamang. Agad itong nilapitan ni Kendra. Baby, are you okay? Is there anything hurting you? Umiling ang bata. Nothing, Mommy. Tumingin ito kay Aliana. Who is she, Mommy? Oh, she is Tita Aliana, Mommy's friend. Hi. Matipid na ngumiti si Aliana dito. Hello, I'm Travis. You are my mommy's friend? Do you also know my daddy? Natigil lang si Aliana. Nalilitong tiningnan niya si Kendra. Alam niya ba? Humiling ito. Yes, actually, he asked me to check on you. Really? Daddy will finally come here? Hindi niya alam ang sitwasyon namin ni Blake. Paliwanag ni Kendra. Napalunok si Aliana para may kung anong nakabaran sa kanyang lalamunan dahil sa kanyang nalalaman. Lalo siyang naawa dahil walang kaidi-idiyang bata sa sitwasyon nila. Sobrang nakakalungkot dahil ganitong nangyari sa kanila. Ngunit, ano pa nga bang kanyang magagawa? Kagaya na napag-usapan, binigyan ni Kendra si Aliana ng ilang hibla ng buhok ni Travis. Sinabihan niya itong tatawagan na lamang niya kapag nakausap na niya si Blake. Bumalik na silang dalawa sa hotel at wala pa ring tigil si Kiray sa pangumbinsi kay Aliana na wag napapayag sa gusto ni Kendra. Hindi naman tumutugon si Aliana dahil hindi pa niya alam kung anong kanyang magiging desisyon. At dito na po nagtatapos ang 8 kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.